sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay o binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At muli paumanhin po, nakalimutan ko po yung schedule. Dahil kagabi, dahil nagmisa ako kagabi, kala ko linggo na kagabi. Kaya ngayon, kala ko Lunes, pag Lunes, sa gabi pa yung misa. Kaya so, muli, pasensya na po. At ngayon, sa ating pong pagdiriwang ng diwa ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa susunod na linggo ay ang pag-akyat na ni Jesus sa langit. So, tingnan po natin at kunin natin yung mensaheng ito sa Ebanghelyo natin. Yung tagpo, bagamat ito ay nangyari bago ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. Bago siya mawala, bago niya lisanin ang kanyang mga alagad. So ngayon naman ay bago umakyat sa langit. Kaya ang sabi ni Kristo, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. So, tingnan po natin, ano bang mapapala natin? Ano bang meron sa kapayapaang ibinibigay ni Kristo? Dahil ito rin, no? Sabi niya, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Yung kanya rin mismo. So, anong mapapala natin na para kunin o tanggapin ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo? Kumusta po ba kayo? Meron bang kapayapaan? Yung baga, at peace ba kayo? Bago kayo tuluyang maging rest in peace. Pero, di ba, gusto natin yung panatag tayo, yung may kapayapaan tayo sa kalooban, kahit na anuman ang estado mo sa buhay, mayaman ka man
o ayon sa pamantayan natin, mahirap ka man, pero mahalaga po yung meron tayong peace of mind, yung meron tayong kapanatagan. Kaya wag nating tanggihan at wag nating kumbaga hindi pahalagahan ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo sa atin. Ito ang iniiwan niya sa kanyang mga alagad dahil alam niyang may pagdadaanan din ang mga alagad na ito. Pero kung nasa kanila ang kapayapaan ni Kristo, hindi imposibleng makaya nila at malampasan nila ang anumang pagsubok na kanilang kakaharapin. Nung nakalipas na linggo, ang utos ni Jesus, mag-ibigan kayo. Kung walang pag-ibig, wala ring kapayapaan. Kung wala tayong kapayapaan, ay hihirapan tayo na mamuhay ng maayos, ng matiwasay. Kaya tingnan po natin, ang kahulugan ng kapayapaan sa Ingles ay peace. Sabihin nyo nga po, peace. Yan. Ano bang mayroon sa peace na ito? At ano yung kahalagahan ng pananatili nito sa atin? Isa-isahin po natin yung letra ng peace. Letter P ay anong meron sa kapayapaang ito? Presence. Sabihin nyo nga po, presence. Yung presensya ng Diyos. Di ba binibigay ko sa inyo, iniiwan ko sa inyo. So, ibig sabihin, naririyan, kasama natin si Kristo, yung presensya ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, di ba? Kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Yung sabi, ang umiibig sa akin, tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama. Kaya mananahan ako, mananahan kami sa isang taong tumatanggap ng kapayapaan. Sabihin niyo nga ulit, presence. Letter E, empowerment. Sabihin niyo po, empowerment. Anong sabi ni Kristo? Ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang siyang gagabay sa inyo at ang lahat ng sinabi ko, siya ang magpapaalala sa inyo. I-empower tayo. Palalakasin tayo kung tayo ay merong kapayapaan. Letter A, sabihin niyo po, assurance. Ano at ang assurance natin? Salita mismo ni Kristo. Lalo pa ngayon, no? Sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ako'y aalis, ngunit babalik ako. Di ba yun yung gusto natin? Di ba pag umaalis kayo, lalo na kung maliliit pa yung mga bata, no? Yung mga anak ninyo, na napapanatag sila kapag naririnig nila yung assurance na sandali lang ako, babalik din ako agad. Sandali lang. At doon, napapanatag tayo. Sabihin nyo ulit, assurance. Letter C, commitment. Sabihin nyo po, commitment. Yan, commitment na tayo po ay magmahal at sumunod sa Diyos. Kailangan natin i-commit yung sarili natin. Kailangan din tayo, hindi lang basta si Kristo, no, ang magko-commit, kundi tayo din dapat ay marunong mag-commit. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Kaya nga kung maalala niyo po, di ba? Lalo na sa mga mag-asawa dito, di ba nag-commit kayo sa hirap at ginhawa? I do, I do, I do. Commitment yun. So kung wala sa atin ang kapayapaan ni Kristo, mahihirapan tayong isabuhay ito. Last letter, E,
eternal. Sabihin niyo po, eternal. Ang pangako ni Kristo ay habang buhay, walang katapusan. Kaya nga sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Iniiwan na sa atin na ito dapat. Pero yun nga po, no, sabi, iba ito sa kapayapaang sinasabi ng mundo. Ang kapayapaan ni Kristo, kung matatagpuan natin sa ating mga kalooban, ito talaga yung magbibigay ng kapanatagan, ng katiwasayan sa buhay natin. Yung bang kahit wala ka ng kagaya ng iba, okay lang. Di ba? Yung masasabi mo, okay lang. At makakangiti ka ng totoo, makakangiti ka ng talagang walang halong pagpapanggap dahil nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo. Amen?